Eden and Marbibi. Ay wala mo, pag hillside, pag magulan, pag ang inaalagyan, no? Kaya gani kay sinanay, timprano pa rin sinanay Ros. Kaya kung hapon o gabi na nila, nag-trap na po siya. Murang bitaha basta timprano, no? Sinanay Ros ni, alas 4 pa, rin na ni mo, kung hilapon pa ni. O partida pa lang, ha? Si Bintito na na. Kaya, di lang na timprano, kaya alam na binbin siya ng suman. Budbud pa lang ginam. Dala niya dayo kay pastor. Kita pili wala Wednesday nga way sa ipa kay pastor. Yan po talis nanay Los. Kaya dugay pa rin wakon sa Ginoo kay ma-encourage tas kinabuhay ni nanay Los. Nakita ang mga bata-bata pa, no? May tarason ng magluya kasi nanay Los kaniya. Sige dito dali. And of course, Brother Malakyas, subong mismo God, not daw. Okay. Lakad ka rin kami sa balay pagkatapos, hindi dahil dito mo kami maniyapon nila, hindi ko mahuhog eh. Sobra ko na siguro ito dito pag lugong siguro. Ang kaon, maniyapon kami isa. So, happy birthday Rad, no? Officially, senior ka na. So, mag-file ka na. Para sa senior, entitled ka na, 20% sinihan. Mga senior na, may 20% discount na kung maglagtaw sini. Okay, kasi na, no? Alright? So, this time, mag-atindog ka please para sa atong Bible study. Okay, pusin kita sa atong Bible study. Brother Jonathan, iyon ko sa atong nanulat. Kayon, whiteboard, pagkakibay. Okay, pusin kita sa layon ka nga series study about the book of Romans. Chapter number 3. Chapter 3, book of Romans, chapter 3. Okay, basahin ta verse 9. Verse number 9. Until verse number 13. Romans chapter 3, verse 9 to 13. Alright. Okay? Sabay-sabay kita magbasa. Beginning verse 9. Go. What then? Are we better than they? No. In no wise, for we have before proved, both Jews and Gentiles, that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are altogether become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Amen. Salamat sa pulong sa Diyos. Pag-apay kita. Pamanang kabuhi naman na Diyos, Ginoo, sini nga oras, kagabion, kami nagpasalamat na sa biyak sa puso na ulan, Ginoo, imunigan mo kami na nakatibawas kami, at nakalusot kami, Ginoo, at maka-attend karon sa among midweek prayer meeting ang Bible study. Nagpasalamat mo kami sa ulan, sa dinagbuko, Ginoo, sa among palito. And tonight, sa among padayon sa among pagtuon sa book of Romans chapter 3, hindi kami Ginoo na makakuha kami sa mga truths at may learning kami karong nga gabi. Ipakita ang mga truths, Lord, na sa diin matrisyo namon, ma-appreciate namon, kag of course, Lord, magamit namon, paano namon i-saysay, paano namon i-share ang kondisyon, ang state sa isang katao doon nga safe. Dahil naman makita, ma-appreciate Ginoo kung paano kami ginuwas. May nalangit doon, pero nagabi, hindi kami, tagali kami pag-insindi sa inyong mga puno. Salamat sa mga victory na imong ginhatag. Salamat sa safe travel. Both, ihatag mo kay Barmaki, kay Ann, kay Makin, sa ilang pagpuli, ano ito sa pag-atin sa lubong sa
ate ni Brad Maggie. Salamat po Diyos sa kapiyak, sa kasumo, kasakit. Ara imong pulong nga nagapungfod sa amon. Bisayod kami ang taong luwas. May padulungan na namin nga loob, namin nga lugar ang loob sa inyong himaya, Ginoo. One day, kung sila luwas Ginoo, nagtungo sa gospel of the grace of God, makita naman sila luwas. Sumuman, salamat sa another year, yata mo kay Brad Malakias. Karong adlaw, naabtay niya Lord, ikasasinta ka tuloy sa kinabuhi niya. As men, Ginoo, dahil ikaw ang galing ko kanila. This time, Lord, magitugyan ang tanan, pasalamatan in Jesus' name. Amen. Amen. Kung ang tanan, ato ni Malayon, ang atong series study, the unfailing grace of God. The unfailing grace of God, ang walay pagkapakyas, walay pagkabalhin, ang grasya sa Ginoo. Dapat matamalipay sila? Amen. Na-imagine kung mag-fail, no? Ang Diyos, tayo sa ato pa. Na, hindi ko namin nato ma-perfect, nasipyata, mapakyas kita, no? Gakambyo kita, ga-change kita, but salamat ang Diyos. Ang iya grasya mga abiyan. Wala, no? So, ano itong atong number one? Number one, grace in trusting. Word. Ang puno nga iya nga i-entrust grace in trusting the word. Or word. I-entrust itong yan, mga abiyan. Ato na learn, no? Sa atong previous study, the privilege of grace. Okay? The privilege of grace. So ato makita na both gitagaan sa privilege. Okay? Ang mga Jews, ano ang ihatag sila sa Ginoo para sa verse 1? Oracles of God. Okay? Old Testament writings. Mga sulat ni Moses. Okay? Mga guide sa ila. Itagaan sila. Muna ang makita natin sa verse number 1. What advantage then hath the Jew or hath a prophet is their circumcision? Verse 2. Much every way chiefly because that unto them were committed the oracles of God. Oracles of God, gitugihan sila, gitagaan sila sa mga bagay na mugayad sa ila as mission and as people of God, the oracles of God. Now, sa ato naman mga Gentiles, ano naman ang privilege na gihatag sa ato? Although wala kita directly, gitagaan sila, parehong mga abiyan sa mga Israelite, pero naghambal ang chapter 2, verse 15. Atras na kamay. Romans chapter 2, verse 15. Sila yung Bible, verse 14, for when the Gentiles which have not the law, do by nature, take note, do by nature the things contained in the law. This having not the law are a law unto themselves. Verse 15, which shew the work of the law written sa diiba. Hindi ko ang law written in their hearts and their conscience, bearing witness and their thoughts, the meanwhile accusing or excusing one another. So written in their hearts, there is a law po, law, written, nakasulat directly. And in their hearts. So may conscience, no? May gibutang yapon. May gihimo yapon ang Dios, may gigamit ang Dios nga witness. Nga magtudlo, mag
Gayud sa ila, nga may arat Dios. No? May Dios, mga kabyanan. No? So di pwede nga ang tao, masilin siya, wala dito kakilala sa Diyos. Kaya mismo ang Bible ba, naghambal, nag-declare na ang Diyos mismo nagbutang sa law, written in their hearts. So it's up to them, sa tao, kung inakabutang, i-consider niya, iya ba na kapatihan. Pero ang kabaturan, the truth is, pareho may privilege. Hindi lang siya literal, hindi lang siya papel o tangible o mahika, pareho sa mga Hudyo. Pero dibutang sila kasing-kasing ba, there is another law. Amen? So pareho sila may privilege. Alright. Next is the purpose of grace. The purpose of grace. Ano ang purpose? Nga ang naging reveal sa Ginoo, ginpakita sa Ginoo, ginhatag sa Ginoo ang iyang grace. Ang sige, ilang marami? Ano ang tinutuyo sa Ginoo? Nga agin tagaan niya kita sa grace, gitagaan niya kita sa law, gitagaan niya kita sa instruction. Of course. Primary purpose is to know Him. Amen? Kaya hindi mo makilala ang Diyos kung wala si may magtudlo sa ila. Wala sila ay mabatian. That's why importante nga may ara yun. May ara sila mabatian, may makita, may magtudlo. To know Him. Una. That's why, sa aton man, importante man ang pag-Bible study. Kaya dira nato ba ginatudlo ang truth, dira nato gina-instruct ang truth. So paano makabalo ang tao sa truth kung wala sa magtudlo? Kaya kung wala sa mapasa na truth sa ila. So possible, wrong, no? Mali nga information ang ila mabaton kung ano ba? Mali man information ato ipasa sa ila. Amo na nga dapat mabataan sa tao ang truth, no? Na dapat proper. Ako na nga sa pag-swimming, dapat proper. Kaya pwede na ito na mabaptize ba, pero madula ng yapon. Nga man, kaya tungkol ang truth ba, wala niya naintindihan. Ang damo na na, so dapat lesson learn na ito, ba? Bahalang dugay. Basta kay sigurado ba, na naintindihan niya ang gospel of the grace of God. Na dapat yun, ang iyang matapit sa iyang mind, ma-register sa iyang mind. Nangangaluwa siya because of the gospel of the grace of God. Bahala lang. Lahat, balik-balikot ta. Importante na intindihan niya. To know Him. So that's the purpose sa grace, mga kabiyanan. Of course, next is the pattern of grace. Sino ato nga pattern? Of course, primarily si Jesus Christ, siya din ang naghatag sa grace. Amen? Siya ang nag-express sa grace niya dito sa cross. Of course, ang recipient. Ang recipient, sino ang nakabaton sa grace na siya ang nahimod naging apostle na ito karon. Okay? Apostle of grace, natawag na ito apostle of grace, preacher of grace, minister of grace. Ano pa ang tawag? Una iba na apostle Paul. Kasi niya, abi ko God, na naluwas ko pa, abiso pa sa law. Through the righteousness, saling niya. Pero, hindi galit. Amo na siling niya dito sa Philippians chapter 2, mga kabiyanan. Siling niya, ako makasasala, apang nakabaton ako sa I obtain mercy. No? I obtain mercy. Itawag pa niya sarili niya, chief sinners. Chief sinners. Okay? Kaya, kita mag-judge ang lesson nila. Kita mag-judge kay iskan ano na katunto ang tao karon ritubado. Kung naintindihan niya ang grace, pwede niya sa mabako. No? Pwede niya na mag-usap yung mind, matransform ang iyong kinabuhi, kung maintindihan niya kung gaano ka bait ang Ginoo. Gaano ka ang Ginoo maghatag sa tsansya sa aton ba. Amo mo na ang grace. Okay? So,
Si Apostle Paul, sila niya, di ko deserve sa grace ng Ginoo. Kaya ako, blasphemer, sila niya, ano siya? Persecutor, ano pa? Injurious, nag-causes of injuries sa mga Christian. But I obtain mercy. Itong hambal niya. Mga kagyan. Siguro, atong na mga tao, tagaroon kasi ito ba, mga takanta, na ma-discourage na, amo na, kasi nita, bahala ka na, impyerno ka na, ginabuligan ka, hindi ka pa, ginapaluak ka, pero dapat hindi ka. So, pasensya ta, no? Ang lang yun. Tapos, i-express na lang yun ang grace sa Ginoo. Alright. Number 2. Anong number 2? I-recap lang natin eh. Number 2 is grace. Number 2 is grace enduring, if not despite of unbelief. Unbelief. But sinimot, ang grace, magpadayon na, biskan ang tao, bisa ilihan niya. Ang grace, magpadayon na, biskan baliwalaon niya. Ang grace, magpadayon na, biskan i-reject mo na, grace niya po na, hindi na siya mabanghin, hindi na siya magliminis. Ang muna ang grace mga abyan, indispensable. Hindi mo na siya mabungkap, hindi mo na siya ma-destroy. The-endure na siya. Grace. Alright? Man's failure. Despite of man's what? Rejection. Despite of man's rejection, biskan na i-reject sa tao, ibaliwala sa tao, i-ignore sa tao, arang yapo na. No? Amo na ang failure sa tao. Iyang i-reject. No? Kag nature sa tao, na hindi ka magpati sa truth. No? Hindi. Talagsa lang ang tao nga automatic ba? But majority din sa katauhan. Mag-present ka sa Word of God, ang normal response nila ba? Hindi na yun sila. Hindi sila receptive sa Word of God. Mostly, i-reject nila. Pero sige lang, tiyagaan lang nato kay kung kita santo daw, gina-reject mo po nato, pero hindi kayo na ba? Pero little by little, sa naintindihan na, amatamat, si Alvin, si Parita lang ni si yung bisita tatong Salvi, yung bisita ni Vince pa rin, si Parita lang para ma-review ang salvation. Hindi pa ito sa pangalan yung alright. Okay. Next is ang good news, God's faithfulness is unbroken. Biskan ang tao mga utod, gina-reject niya ang truth, gina-resist niya ang truth. Anong naman sa chapter 1 verse 26 ba? Atras na gamay naman. Romans chapter 1 Nantawa verse 25 ulit. Romans 1:25, who changed the truth of God into what? Into a lie. And worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Take note ang tao, no? Instead na ila daw dapat pasalamatan ng Diyos, ilalahon ng Diyos, i-worship ang Ginoo, anong hinipo nila? Gibaliktad nila. Mas bato nila ang light instead sa truth. Okay?
kag ano pa, kagamar sa Bible, and worship and serve the creature more than the Creator. So ang utok gali sa tao, brad, sa ito pamatay, baligtad. Nakuha nyo? Iba ang mindset sa tao. Resist. Nag-resist din ang tao. Dili siya submissive, kundi i-resist niya ang truth. Mas dali siya magpati sa truth instead sa lie kaysa truth. Subok pagita, di mo na banaan kung diin ang tuot. Magpuli na si tatay, magagawa na si tatay. Namalipay ka man na daw, daw mo na isistorya ng mga buwan. Sino grabe yung mga tao, ano kung makonsensya na maghimo-himo sa story nga tinikan? Muna nga dito, dali-dali magpapit sa social media niya kay daw katunga, katunga, tinikan. Diba? Trend na karon. No pa? But grace exalt God's truth. Pero ang namin, exalt God's truth. Exalt niya. Ang grace, hindi siya magkonforme sa life. Dito gina always nagasayon ang grace sa truth. Hindi pwede. Okay? Hindi pwede ang grace mag-compromise sa truth gina. Always gina-exalt niya ang truth. Amo ng grace. Amo ng character sa grace. That's why, bista na ang tao, i-resist niya ang truth, ang grace magpadayon. Ara gina. Hindi na siya mag-diminish mga author. Anong siling niya? Chapter 3. Mga kabiyanan. Verse 3 and 4. Anong hambal nila? Romans 3:4. For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? Ang mga kodra. Ang sabat, God forbid. So, wala pa ipinto ang ilang pag-unbelief. Siling sa verse 4, God forbid, ang Diyos dili magtugot. Kaya man, i-declare sa verse 4, let God be true, but every man a liar. So, i-declare sa Bible na ang Diyos matuod. Kag kada tagsa ka tao, ikanon. Ikalon. Muna-muna na, hindi kita maka-deny sini. Kaya ang Bible na nag-declare ang tawat ikalon with every man. So, dili lang ba, 2, 3, every man, individual. Muna nga, salamat kay ang Diyos na yun, ang matuod, ang masaligan na ito. Kaya ang tao, mag-fail na. Kaya nature sa tao, magtinikan. Mag-fail ang tao. So, grace exalts God's truth. I-exalt niya ang truth. Amo na ang grace. Salamat kay amo na ang grace. Now, proceed kita sa number 3 na. Number 3 is that grace exposing man's sins. Yun. Man's sinfulness. Man's sinfulness. So, i-expose sa grace ang sinfulness sa tao. Verse 5 and 6, look at your Bible. But if our unrighteousness commit the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous, who taketh vengeance?
I speak as a man. Verse 6, God forbid. For then, how shall God judge the world? Ato nakita diri, mga abyan, is that sin shows God's righteousness. Sin shows God's what? Righteousness. So makita mo, dira, in word. So tungkol sa righteousness, ma-reveal ang sin. So sino ang nag-reveal sa sin? Ang righteousness. Why? Because God, anong characteristic ni Lord? Paano mo mabataan na mali? Sala. Okay? Because God is holy. Ang Diyos balaan. So tungkol kay balaan siya, hindi niya pag-ikondon ang sala. Ginibil niya ang sala. Sino naghambal na mali na? Tungkol kay may Diyos na balaan. Tungkol may righteousness pagkamatarong. Ang righteousness, opposite siya sa sin. Ano na? Itudlo niya ang righteousness. Itudlo sa righteousness ang sin. I-point niya. Kaya amuni ang tao. So kung may righteousness, paano mo ma-reveal, paano mo ma-identify na mali na? Kung wala'y batas, wala tayong batas ba? Paano mo malaman ba na ano ang legal at illegal? Tama? Sino gahambal na kini-legal, kini-illegal? Because of law. Ang liin. Ang naghambal na sala na, illegal na siya, hindi na pwede. So, spiritually speaking, ako po kita, sino gahambal na mali na siya, sala na, tungkol ang karakter sa atong Diyos, balaan siya. So, tungkol kay balaan siya, siya ang gahambal na mali na nabutang. Sala na siya nabutang. Hindi mo na maghimuon kay sala na. Balaan ako. Righteous ako. So ang karakter sa Ginoo, ang nagtudlo sa aton nga mali na nabutang. Therefore, kung mabalaan mo that God is holy and God is righteous, hindi pwede na magpaulitin mo sa sala. Amen. Ito po nyo? God is righteous eh. Alam ka sa Diyos, ginuwas ka na sa Ginoo. So, ang karakter sa Ginoo, matranslate sa ato. May kinabuhin nato. Amo na ang mag-rebuke sa ato. Okay? Ano pa, mga author? Ano pa ang grace? Grace, mga biyan, shows justice. Hindi lang ang grace, ang righteousness sa Ginoo God, i-reveal niya o i-point niya ang sala, but also grace shows justice. Ano po silingon? Po silingon, mga biyan, biskan aral na kita sa dispensation of grace, still, ang Diyos, i-judge niya ang sala, i-judge niya ang sin. Hindi pwede nga, kay tungod grace na kita, ano ba? Nang pinagusto na kita, ikondo na sa Ginoo. Okay lang maging mo sila, total grace period naman sumo. Kalukoy na sa Ginoo, grasya na sa Ginoo, pwede na maghimo sala, hindi. In fact, opposite. Ang grace nag-forbid sa sala. Muna, chapter 6. Ano nga, Bandra? Ano ko to? Basahin ta. Romans chapter 6, verse number 1 and 2. Alright, ano
Anong hambal na? Masahot na, verse 1 and 2. Here we go. What shall we see then? Shall we continue in sin that grace may abound? Verse 2. God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Amen? So, klaro, na kita ba na magpadayon sa pagpakasala? Agod ang grasya, magbugana? Verse 2 niya, hindi pag-itungkot. God forbid. Kung ako silingon, how shall we say? How shall we? Ano kita? Na kita patay na sa sala. Live any longer therein. Paano pa kita magkamuhi? So, hindi na mga uton. Ara, verse number 14. Ano ba na? Verse number 14. Beginning verse 12. Let not sin. Ano pa mo, amen? Verse 12, let not sin therefore reign in your mortal body. Hindi na dapat ang sala pag-ibabaw sa iyong mortal na lawas. That ye should obey it in the last thereof. Pasundan ninyo ang inyong last. Neither ye your members. Kung mag-ugyon ka mo, magtuman ka mo sa members as instruments of unrighteousness. Hindi na pag-ipagamit ang atong lawas na instrumento daw. Sangsana. Instrument of unrighteousness unto sin. But yield yourselves unto God. Kundi mag-yield ka mo, mag-tugyan ka mo. Yan sa Diyos, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. So dapat ang ato ng lawas, okay, naging instrumento na sa, okay, kamaturan. Diya sa Diyos. Naaman, verse 14, for sin shall not have dominion over you. Dapat wala na control ang sala. Magkasala kita po, iba nga sala. No? Inang nakabuhigit sa sala wala. Iba na siya. For ye are not under the law, but under grace. Hindi na kita under sa balaod. Hindi na kita na ulipon sa balaod, kundi sa grasya. What then? Shall we sin? Ang Paul? Shall we sin? Magpakasala pala kita? Because we are not under the law, but under grace. Anong answer? God forbid. Kung ikaw nagasiling ka na panahon sa grasya, magpinagusto ka na, kay grasya ka ng paluwasan, huwag mo na intindihan na? Kung anong kinabuhi ng Kristuhanon? Ano nga Kristuhanon na pagkinabuhi sa grace? Kaya ang tao nga nagkinabuhi sa grace, mga utod, may araw na sila tawag holy life. No? Ang iyang alawas is nagayid. Ang unang hambal ni Paul, mga utod. Verse 16. Knowing not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. So ang servants, nagasunod. Ang sila, doon ang klase sang servants. Servants sa sala, o kung servants sa righteousness. So, din ka mo sina. Sila ni Pablo, din ka mo nag-obey. Sino yung gina-obey? Verse 17, but God be thanked. Ang malipol na yun. But God be thanked, pasalamatan ng Diyos, that ye, ang banay ng mga Roman believers, that ye were the servants of sins. But silingon ang ilang former state, in a former condition. Sila santos, may panaluwas. Mga ulipon ka mo sa sala. Ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Ang banayan sa verse 22. Natawag verse 22. Beginning verse 20. For when ye were, ang past tense niya po, ginamit niyo po ang were. For when you were the servants of sin,
ye were free from righteousness. O, na-free na kamo paagi sa righteousness. What fruit have ye then in those things which whereof ye are now ashamed? For the end of those things is death. Verse 22. But now, may transition na. Sagto, amo ni sila. Sagto, amo mo sila. Amo ni Paul. But now, being made free from sin and become servants to God. Amen. Ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. Wow. Diba ka namin? Mga diyan? No? Na makita natin nila ang comparison kung ano sila santo, ang manipul, but now, kamo mga oto. No? Hindi na servants of sin, but rather servants of God. Mga kabiyan. Amo na kita, karami, no? Hindi pwede na magsiling ka kay grace na, magpinagusto na, kay grace na, okay lang, pag mo ka sala, hindi. Gibawan ka rin, the more ka maging conscious na ron. Kaya tungkol grace na, aware ka na. Uy, ako galit, receive na ni Jesus Christ. Ihugasan ako sa iyang blood. Na-sanctify ako. So therefore, ang akong life is mag-reflect ang karakter ni Jesus sa ako. No? May real transformation sa akong ginabuhi. Ano na siya? No? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. Very clear mga kabiyan. So i-judge ka po ni Lord, no? Isang grace na kita, pero i-judge ka po sa Ginoo. Naman ito sa book of Romans, at Corinthians, that we must all appear in the judgment seat of Christ. Okay? Next is, ano? Third is, the cross. What is, ano? The cross. Okay. The cross shows all are what? Guilty. O balik ka. Chapter number 3. Anong hambang sa chapter number 3? Verse 9. Sa atong dibasa kayo na. What then? Are we better than they? Nag-refer sa mga Old Testament na mga saints? No. In no wise. For we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under what? Sin. Okay. Take note the word, all under sin. Ano verse 10? Ano nga ba sa verse 10? As it is written, there is none righteous, no not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are all together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. So makita natin na there is none righteous. Klaro ba? Ano naman? All what? Under sin. Ano pa nga malipon? None is righteous. Righteous. So ito makita diya, ang ginatawag na nga universality. Universality. From the word universal. Okay? Universal kabilungan. Okay? Tanan. Wala sa exempted. Included tanan.
There is none righteous, no not one. I-declare sa Bible na wala matarong, wala maski isa. Wala sa may nakaintindi, wala sa isa na nagapangita sa Diyos. Naman sa Bible. So paano mo mahambal na righteous ka? Paano mo mahambal na ikaw hindi guilty? Gihambal na sa Bible. There is none, no not one. Ang nahambal din. So universal, ang guilt sa tao, tanan at tubangan sa Diyos. Guilty kita. Ay nakita ko sa social media, I don't know kung tuon to, na may isa ka leader sa simbahan, tapos ang bungo sa kalamira na ito ng ulo, during sa simba-simba ko nila, utang nito, tapos kalamira na, ano nila tapos, gawin nila ba? Ang kalamira na, utang nito sa katong ilang daw santo-santo ito nila. Kaya relix ang tawag ko, relix lang. Ang parts ng katawan, anything, dugo, blood, buto, sa tao nga i-kanunay, simuhon nga santo, i-butang nila. Una-una ang mga order. Matubangan sa Diyos, abomination. Abomination. So ang tao, naturally, blind. Blind ng tao. Blind ng tao, mga kabiyanan. So, dira natin makita. But salamat, ini both ang cross, all are guilty. Pero ang Cornelius pangabiyan, Gentiles man siya, Gentiles ka Jew man but also ang cross, pangabiyan, both, shows both pod. Both. Ano po nakipakita sa cross? Dito sa cross, ini. Turning point di siya. Ano ang ara sa cross? Sa napatay si Jesus Christ, ara ang natawag na judgment and mercy. Okay? Na-judgment ang mercy. Kaya dito sa cross, gi-pour out ang wrath sa Father. Na supposed to be, dapat sa mankind. Ara sa mga tao ang kaugot sa Diyos. Because God is holy. Balaan ang Diyos. Matanong ang Diyos. So, hindi niya pag-itolerate ang sala. Akil siya sa sala. So, ang sala, sa Bible, for the wages of sin is death. So, dapat may mamatay. So, which is supposed to be, kita dapat sila. Ang penalty para sa aton. But ginsalog ni Jesus Christ. So, ang kaugot sa Father, na dapat intended sa aton, na pour out dito sa iyang anak. The Lord Jesus Christ. So, ang cross is a symbol of judgment. A picture of judgment. Nakuha niya ba? Dito ang kaugot sa amay. Gibuhos niya sa iyang anak. The wrath of God. The wrath of the Father. Judgment wrath. But at the same time, ang cross na himong kurban na place of mercy. Sa part ni Jesus Christ para sa aton. Now, anong hambal na rin rin? Mag-ano kita sa judgment. Nabasa tayo ng mga previous. Isaiah 53. Isaiah 53. Isaiah 53. According to verse 3. Let's go to verse number 3. Verse 3 says, He is despised, okay, and rejected of men, a man of sorrows, unacquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Imagine mo, i-despise siya, i-reject siya, ano pa? He is a man of sorrows,
acquainted with grief. Ano pa? We esteem him not. Verse 4, surely he hath borne our griefs. Pasan niya ito mga kasubo, and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God. So, stricken siya, smitten, afflicted. Verse 5, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. That's our Lord Jesus Christ. Amen? Amo na siya. Amo na ang naaguman niya. Amo na ang natabo sa iya while dito sa cross. Alright? Ano pa? Verse 12. Verse 12, therefore will I divide him a portion with great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. Imagine mo na, numbered with the transgressor, na consider siya nga sinner man, transgressor, naglapas ang sala. Kaya kato yung mga upod to, mga transgressor man to, mga kawatan man to, mga kriminal man to. So kung malansang ka, abot siningodok, tao ko ka tuntong, tao ka nga, dako ka sa offense sa society, amo na mag-execute ka. Amo na itong Ginoo, he was numbered, na-brand siya. Na-brand siya as transgressor. Muna mga author. Dito ang judgment. Kaya, tungkol kay Diapo niya itong sala, nahimo siya, the Bible says, he became sin for us. Nahimo siya na sala para sa aton. May sa sala, pero nanging sala siya para sa aton. Mga author. Muna, ito makita din sa cross. Judgment. At salamat mga kabiyanan. Mag-proceed naman kita sa mercy. Dili kita sa Titus 3:5. Ilang tawa ang hambal sa Titus 3:5. Pamilyar pa rin sa aton. Ako niya ang verse about sa rapture. Yung natin makuha din. Verse 5, hambal 3, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy. Take note, according to His mercy. Paano kita naluwas? According to His mercy, He saved us. Amen. By the washing of the regeneration and renewing of your Holy Ghost. Renewing of the Holy Ghost. Yung rapture pala 2:13 to. 3:5. No? So, according to His mercy. Amo na ang tao, kung silin, naluwas ko kay tungod hinhimo ko rin. Naluwas ko, maluwas ako kay maghimo lang ako sa maayo. Naluwas ako kay damo ako na buligan. Mga autor, imo gin overpower ang Bible. Imo gin ipakaminos ang Bible. Magpulong sa Diyos. Kasi sa Bible, kay tungod sa iyang kalukoy, naluwas kita. Kalukoy yun. Hindi ang sa Bible. Mercy. Hindi sa good works. Not the works of righteousness which we have done, but according to His mercy. Amo na mga kabiyanan. Okay? Ang cross, no? Ano ni siya? Dako ni siya mga kabiyanan. Dako siya nga, like I said, dito natin makita ang duha kabagay. Judgment. Okay? Judgment or justice. Okay? Ang justice, deserve ni Jesus Christ. But at the same time, ipakita niya ang iyang mercy and grace para sa atin. Amen. Alright.
Muna ito nga pasalamatan na po, no? Dira sa Ginoo mga kabiyana na may Diyos kita. Na okay, nagtubos sa aton. No? Nagtubos sa aton. Sa unang grace na aton makita. Dira. Okay? So, sin, no? Sin. Ano pa? Aton na makita dira. Okay? Now, number 4, grace exposing, may tayo patagamay. Okay, grace. Yun. Number 4, grace exposing, ano ang i-expose sa grace? False accusation. False accusation. According to verse 7, balik ka dito sa atong text, chapter 3, look at verse 7. According to verse 7, for if the truth of God hath more abounded through my lie unto His glory, why yet am I also judged as a sinner? So ang balik po, nagbigay siya sa iya argument. For if the truth, sino ba niya? For if the truth of God hath more abounded through my lie, sino po nagtinikan ko sa inyo? Unto His glory, why yet am also judged as a sinner? Kaya ba i-judge po ako? Name is as a sinner. Verse 8, and not rather as we be slanderous reported, and as some affirm that we say, let us do evil that good become, because damnation is just. So diri, ato makita nga si Paul, gidefend niya iya kaugalingon, tungod nga may mga tao nga nag-a-accuse sa iya. Nag-a-accuse sa iya na gimisuse daw niya ang grace. Gimisuse niya ang grace. So diri nagdepend sa si Paul, siya no. Hindi. God's judgment is justly God. Ang judgment sa Ginoo, matarong. Ang judgment sa Ginoo, fair. Amen? Hindi pwede natin na mamanipulate ang Diyos. Hindi natin pwede madiktahan ang Ginoo. Kung ang mali yun. Hindi pwede let us do evil that good make up, maghimot as yung malakin, agod ang maayo mangbutang, mag-abot. Sino niya, whose damnation is just. Hindi siya dapat lang siya i-just, dapat lang siya silutan. Dapat lang siya magkaroon sa destruction. Kung inakatao, ang munang iyang thinking. Ano naman pa ni Paul? Kaya gina-accuse siya mga kabiyanan. So, i-expose niya diri na mali ang ilang accusation. Na si Apostle Paul, i-abuse ang grace. No. In fact, sabi niya, no. Ang tinuod na nag-intindi sa grace, hindi magpadayon sa paghimo sa malaki. Okay? Ano naman pa yan? Ano pa? Atong makita mga kabiyanan. Number 5. Grace exalting God's glory. Okay. I-exalt ang grace, i-exalt niya ang glory sa Diyos. Through every dispensation, man fails, but God remains faithful. Ito makita dira. Bakit Old Testament ang tanan every tao? No? Every dispensation may fail ang tao. May responsibility na may kuman ang Diyos sa iya, ang tao nag-fail.
Si Adam nag-fail. Si Noah nag-fail. Si Abraham nag-fail. Si David nag-fail. Oh? So, tanan nag-fail. Pero ato makita dira, mga kabiyanan, nga ang Ginoo remain faithful. No? That means, mga kabiyan, it means, ano nga ba niya? His grace is constant. From Israel to the body of Christ, His word stands sure. Okay? Constant. Wala nag-cambio. Wala nag-fail. Constant. Israel, ara niya grace niya po. Sa atong panahon karon, body of Christ. Body of Christ. Makita ka, ang Ginoo ko din nag-work. Paano nag-work ang Diyos sa nation of Israel? Covenant sila. Covenant vision. Covenant people. Biskan mga dumol sila. Mga sarawayon. Pero ang grace sa Ginoo, ang iyang love and mercy, ginainat niya gyapon. Ginapakita niya gyapon. Biskan sila unbelief. No? Para gyapon ang mercy sa Ginoo. Sa atong subong, lalo na. The body of Christ. Makita talaga paano ang grace sa Ginoo nag-work, mga kabiyanan. So, ato makita nila ang not only His grace is constant, but also His grace is sufficient. Sufficient. Bastante. No, wala kulang. Sa ano nga paraan, Pastor? Nga grace is sufficient. By Christ finished work. Amen. Christ finished work. Paghampan mo finished work, by the way, mga kabiyan, paghampan ni Jesus Christ, it is finished dito sa cross. Hindi silingon mga utod na tapos na to. Kaya ang gospel, hindi lang kamatayon. Take note, ang gospel tatlo. Katong paghampan niya sa cross, it is finished. Ang natapos dito, death lang. Wala pa to burial. Wala pa to resurrection. Hello, amen? Handa na to ba na? Kailangan mo to siya ilubong, kailangan mo siya mabanhaw. Kaya ang Paul, chapter 15, kung wala pagkabanhaw si Kristo, wala pulos ang atong pagtuo. Kung wala nabanhaw si Kristo, mahimong kita mga false witness. Our faith is in vain. Naintindihan nyo ba? Amen? So kailangan kumpleto yun. And by the way, mga utod, sa Old Testament, ano ang kaibahan sa saints? Anong kaibahan nila? Sa Old Testament, pag napatay ang tao, wala pa nagdiretso sa heaven. Ang tao dito, safe lang. Sa New Testament, saved. Safe in what sense? Kaya anak pa sila sa Abraham's bosom. Kaya tungod, wala pa ang dugo ni Jesus Christ na buhos. Wala pa namatay si Jesus Christ. So tanan ng mga tao, halin kay Adan, until sa cross, ang ilang ka lang dito pa sa Abraham's bosom. Safe lang sila. Ang sala sa Old Testament na covered lang. Ikubiran lang. Naintindihan na to? Wala pa nakuha. So kailangan pa ang dugo ni Jesus Christ. So saved sila. Pero sa aton na saved. Sa aton panahon, saved lang.
Amen? Amo na kay mga kabiyan. Okay? That's why, sufficient. Pag yaman mo sufficient, wala ka na inugang. Wala ka na himuon. Amo na, salvation, faith alone. Mag-trust ka lang, magsalig lang. Hindi mo na pagdugangan lang. Why? Because Christ's death is sufficient. Finished work, amo na, ang aton din finished work. Christ, finished work on Calvary. Paano na finish? Saan siya napatay? Saan siya ang dinubog? At sa ikatlong adlaw, nabanhaw siya. Amo ni ang natawag na finished work of Christ. In short, ang mga natawag, natin subong, the gospel of the grace of God. Okay? Anong himokon? Anong requirement? Just to believe the finished work of Jesus Christ. So, tandaan, anong gospel? The gospel of the grace of God. So, thank God for His grace, no? Exalting ang grace, mga abyan, i-exalt niya ang ihimo ni Jesus. I-exalt niya ang ihimo sa Ginoo. No, hindi ang tao, but ang ihimo ni Kristo. No? Exalting God's glory. His grace is glorious. God is justified, victorious, and true in all He does. Alright? Grace entrusts us with truth, and grace endures when we fail, mga kabiyan. Okay? Romans chapter 3, 1-8 shows that grace exposes sin but provides righteousness through Jesus Christ. Romans chapter 3, verse 1-8 again, grace exalts God's glory through His faithfulness and judgment or justice. Though man's sin is constant, God's grace is consistent. He remains faithful, just, and true, offering salvation freely through Jesus Christ. Amen. That is grace, mga kabiyan. That's why, makita mo ginra, na-mention, kung pilang beses di-mention sa punin ni Epistle ang grace, by His grace, no? By His grace, manipol, kita na luwas. Alright. Pamunit siya ang outline natin sa chapter number 3. Chapter number 3. And pinaka-highlight natin dira ang verse number 23. Ara dira, makita natin ang finished work ni Jesus Christ. Romans 3:23. Okay? Or chapter 6, verse 23. Sige nga dira, no? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. No? So next Wednesday, proceed na kita sa chapter 4. Chapter 4 na kita sa Book of Romans. Kaya advance kita, magbasa-basa Book of Romans para at least may konting idea kita. May aral kita overview kung ano ang Book of Romans. Amen? Okay? So, salamat sa learning, salamat sa study. Ay, isa magbasa lang kita. Nabasa man natin. Pero may mga thoughts, may mga truths na hindi natin makita kung kaisa kung kita lang magbasa. Salamat sa Ginoo, through Bible study, makita natin mga abiyan, ang mga blessed truth na ginaremil ni Lord sa ato. Little by little. Amen? Kaya padayon ang tabasa, lalo na sa punin ni Epistle, kaya natin ma-appreciate paano ka-rich ang Ginoo sa iyong grace sa matalisa sa atin. Amen. This time, dito kita please for our prayer. I hope may na-learn kita this evening. Amen. Father God in heaven, we thank you Lord for this evening. We thank you sa learning, sa lesson na ako na tackle for a few weeks, Panginoon, beginning sa chapter 1, chapter 2, and thank you Lord, tonight, natapos na naman ang whole chapter sa chapter number 3. And God willing Lord, by this week, mag-start naman kami sa chapter 4. And we're hoping and praying Lord, na damo pa kami ma-learn every Bible